pag-alis sa pangarap ng Amerika, pagtuklas sa kapayapaan sa Pilipinas, ayoko nang bumalik sa bansang iyon. Ito ang mga salitang sinasambit ng mga Amerikano na nakahawak sa kanilang one-way ticket habang umiiyak sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng tourist boom, ito ay isang modernong mass migration para sa kaligtasan. Bakit ang mga itinuturing na matagumpay sa pinakamalaking superpower sa mundo, mga doktor na nagtapos sa Harvard at mga henyong engineer mula sa MIT, ay tinalikuran ang kanilang mga karera at ari-arian upang tumakas patungo sa isang kapuluan tulad ng Pilipinas? Ang natagpuan nila rito ay hindi lamang mga magagandang tanawin o masasarap na pagkain. Ito ay isang nakakagulat na halaga na hindi natin napapansin dahil sa kasimplehan nito. Ang kwento ng isang 62 taong gulang na babae na tinalikuran ang kanyang sariling bayan upang protektahan ang kanyang apo. Kapag nalaman mo ang tungkol sa gumuho na kalagayan ng Amerika at ang dahilan sa likod ng kanyang mga luha sa Pilipinas, tiyak na mag-iiba ang iyong pananaw sa Pilipinas ng 180 degrees. Ano ang katotohanan ito na ikinagulat ng buong Amerika? 180,000 Amerikano na dumaragsa sa NAIA, bakit pinili ng mga doktor, engineer at IT specialist ang Pilipinas? Nagulat ang buong Amerika sa dahilan kung bakit pinipili ng mga Amerikano, mga edukadong doktor, engineer, IT technician at EBP ang lumipat sa Pilipinas. Ang buong bansa ng Amerika ay niyanig ng pag-iral ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang hindi kapanipaniwalang bansa. Hindi ako makapaniwala na may ganyang bansa. Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA sa isang araw ay umabot sa 210,000. Literal na dumaragsa ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo patungo sa Pilipinas. Isang Amerikano ang nagbahagi ng kanyang dahilan sa pagpapasya na talikuran ang lahat at lumipat sa Pilipinas na nagdulot ng malaking shock sa lipunan ng Amerika. Hindi lang iyan, kundi pati na rin ang matataas na social class tulad ng mga doktor mula sa Harvard at mga engineer mula sa MIT ay sama-samang umaalis sa Amerika. Isang nakakagulat na numero ang inilabas. Batay sa 2025, ang bilang ng mga Amerikano na naninirahan sa Pilipinas ay 213,847. Ito ay 425% na mas mataas kumpara sa 5 taon na nakalipas. Ano ang natagpuan ng mga taong ito na tinalikuran ang American Dream at pinili ang Pilipinas sa kanilang paglalakbay na mahigit 8,000 kilometer? Bago simulan ang kwento, hinihiling namin ang inyong subscribe at like upang makatulong sa paggawa ng programa. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, mag-iwan ng Pilipinas Fight sa comment section sa ibaba. Lola, nagtago na naman ako sa ilalim ng desk ko sa school ngayon. Ako si Elena Thompson, 62 taong gulang, at nagtrabaho ako bilang nursing manager sa loob ng 3 taon sa isang general hospital sa Seattle. Noong araw na iyon, bigla akong kinilabutan habang yakap-yakap ang aking apo na si Mila na 8 taong gulang pa lamang. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking anak na si Julia ay tila nagpalamig sa aking puso. Muli kong binuksan ang report card na ipinadala mula sa preschool ni Mila. Ang pamagat na paalala para sa emergency evacuation drill ang tumambad sa aking mata. Lockdown drill para sa isang 8 taong gulang na bata. Pumasok ako sa banyo, hawak ang papel na iyon at humagulgol ng tahimik. Sa loob ng 30 taon, marami na akong nakitang pasyente sa ospital, ngunit sa harap ng katotohanan na ang sarili kong apo ay kailangang dumaan sa gun shooting evacuation drill, gumuho ang aking puso. Ang aking asawa na si Daniel ay isang retiradong high school teacher, 64 taong gulang. Ilang buwan na siyang nagdurusa sa sakit sa tuhod. Hindi ko malilimutan ang sinabi ng staff sa reception nang tumawag ako upang magpa-appointment sa orthopedic clinic. Ang first consultation po ay posible sa loob ng 6 na linggo. Ang MRI po ay 4 na linggo pa pagkatapos niyan. Kailangan naming maghintay ng 10 linggo para lamang sa diagnosis. Samantala, lalong lumala ang tuhod ni Daniel at hindi na siya makakaakyat sa hagdan. Araw-araw, sinasaksihan ko ang aking asawa na umiiyak sa sakit at ako ay binalot ng kawalang kakayahan. Isang kabalintunaan na ako,
na may 30 taong karanasan sa healthcare ay hindi mabibigyan ng maayos na paggamot ang sarili kong pamilya. Isang hapon, habang pinapatulog ko si Mila at lumabas sa living room, may breaking news na naman sa TV tungkol sa isa pang shooting incident. Ito ay isang random shooting na nangyari sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Itinapon ni Daniel ang remote at sinabing, kahit shopping mall hindi naligtas. Saan ba talaga tayo nakatira? Hindi ako makasagot. Nang sumilip ako sa labas ng bintana, hindi pa nag-alas, 7 ng gabi, ngunit wala ng tao sa kalye. Takot ang nararamdaman ng lahat. Ang pamumuhay nang may takot na lumabas ng bahay ay naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip ang kinabukasan ng aking apo na si Mila. Anong mundo ang kakaharapin niya? Mabubuhay ba siya ng may evacuation drill tuwing papasok sa paaralan, hindi makapaglaro ng malaya sa parke, at hindi makalabas ng bahay pagdating ng gabi? Habang nagtatrabaho sa ospital, marami na akong natanggap na pasyenteng biktima ng gunshot wound. Ang mga kabataan at maliliit na bata na dinadala sa emergency room sa bawat pagkakataon, parang dinudurog ang puso ko, ngunit iniisip ko na lang na hindi ko sila kamag-anak. Ngayon, hindi na. Ang takot na maaaring maging biktima anumang oras ang aking apo, ang aking anak ito ang nagpapahirap sa akin gabi-gabi. Si Julia ay labis na kinakabahan tuwing isasama niya si Mila palabas. Ma, gusto ko sanang ipasyal si Mila sa parke, pero kailan ba magiging ligtas? Wala akong maisagot sa tanong ng aking anak. Imposibleng isipin na maglalakad ka sa Seattle sa gabi kasama ang isang sanggol. Nakakabahala na nga sa umaga, paano pa kaya sa gabi? Pagkalipas ng ilang linggo, umuwi si Daniel mula sa ospital, umupo sa sopa at pumikit. Nagantay ako ng 6 na linggo, tapos sinabi ng doktor, hindi pa rin nila malalaman ng walang MRI at kailangan ko pang maghintay ng 4 na linggo para sa MRI. Tiningnan ko ang mukha ng aking asawa. Ang pagod at kabiguan dahil sa sakit ay nakaukit na sa kanyang mukha. Kasama na ang insurance approval, aabutin pa siguro ng 3 buwan. Paano kung masira pa lalo ang tuhod ko bago yon? Ito ang realidad ng healthcare sa Amerika. Sinasabing world-class ang sistema ng medisina, ngunit ang mga pasyente ay naghihintay ng ilang buwan at kahit makatanggap ng konsultasyon, kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga. Nagtrabaho ako sa sistemang ito sa loob ng 30 taon, ngunit nang naging pasyente ang sarili kong pamilya, naging malinaw ang kabalintunaan nito. Isang malamig na gabi. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking cellphone, si Julia ito. Ma, may shooting incident malapit dito. Takot na takot si Mila at iyak ng iyak. Nagmamadali akong nagbihis at tumakbo patungo sa bahay ng aking anak. Nanginginig si Mila habang yakap sa dibdib ng kanyang ina. At si Julia ay nagbabantay sa labas ng bintana. Ang tunog ng siren ng pulis ay umalingaunggaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap si Mila, nagdesisyon ako. Hindi ko hahayaang maranasan ng batang ito ang ganitong buhay. Kailangan kong makahanap ng mas magandang lugar. Ngunit saan kami pupunta? Ang umalis sa Amerika ay nangangahulugan ng pagtalikod sa buhay na binuo ko habang buhay. Isang araw, sa gitna ng aking pagkabalisa, may video call request mula sa aking pamangkin na si Jason. Hindi ko pa alam noon na ang tawag na iyon ang magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Tita, gusto mo bang magbakasyon dito sa Maynila ng mga 3 linggo? Ang mungkahi ni Jason ay biglaan. Si Jason, na nagtatrabaho bilang IT consultant, ay nasa Maynila para sa isang proyekto sa loob ng 6 na buwan. Ang mukha ni Jason sa screen ay masigla at sa likod niya, tanaw ang night view ng Maynila. Ang Pilipinas, napakalayo at hindi ako marunong magtagalog, nag-aalangan ako. Hindi ko naisip na pupunta ako sa Asia, gayong sa Seattle ako nagpakabuhay. Tumawa si Jason at sinabing, Tita, may interpreter sa mga ospital dito at ang pagpapagamot sa tuhod ni Tito Daniel? Dito, matatapos lahat ang diagnosis at treatment sa loob lang ng 1 linggo. Sa 1 linggo? Hindi ako makapaniwala. Oo tita, totoo yan. Ang tatay ng coworker ko, inoperahan sa tuhod, na MRI agad sa araw na yon, at lumabas ang treatment plan, kinabukasan. Ang bayad, 1,010 lang ng sa Amerika. Ankorta, Makov, Ankorta,
Sumabat si Daniel, 10 sa 1? Posible ba yan? Tito, ibang-iba ang sistema ng healthcare dito. Mabilis ang paghihintay, makatuwiran ang bayad, at higit sa lahat, huminto si Jason at nagsalita ng may seryosong mukha. Dito, pwede kang maglakad ng malaya kahit gabi. Ang problema ninyo sa baril, wala rito. Doon, kinilabutan ako. Totoo ba? Oo. Sa buong Makati, wala raw shooting incident na nangyari sa loob ng 1 taon. Kahit alas 11 ng gabi, naglalakad pa rin ang mga lola sa parke at may babaeng mag-isang sumasakay sa LRT, MRT. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Hindi ko na alam kung gaano nakatagal bago ako muling nakarinig ng kwento na maaari kang maglakad ng malaya sa gabi o gumamit ng public transport ng walang takot. Hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Bakit hindi natin subukan? Kailangan ko ring ipagamot ang tuhod ko. Nagalangan ako. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umiyak si Mila na naglalaro sa living room. May news report na naman tungkol sa shooting incident sa TV. Nang makita ko ang isang sanggol na 1 taon pa lang na umiiyak dahil sa tunog ng baril, nagdesisyon ako. Jason, hanapin mo ang plane tickets. Pagkalipas ng ilang araw, nag-impake kami. Sabi ko ay 3 linggo lang kami, pero sa totoo lang, naisip ko na baka mas matagal kaming manatili. Mahalaga ang pagpapagamot sa tuhod ni Daniel, ngunit higit sa lahat, gusto kong mabuhay sa isang ligtas na lugar. Si Julia, kasama si Mila, ay naghatid sa amin sa airport. Ma, kung maganda diyan, pwede ba kaming sumunod? Ang mga mata ni Julia ay puno ng pangungulila. Pumunta muna kami, tapos pag-usapan natin. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Masakit ang dibdib ko. Kung talagang ligtas ang Pilipinas, dadalhin ko ang aking anak at apo rito. Habang nagdadaan sa airport security check, muli kong naramdaman ang realidad ng Amerika. Mga pulis na armado na parang sundalo, mahihigpit na inspeksyon, tensyonado ang mukha ng mga tao kahit ang airport ay parang battlefield. Mahaba ang 14 na oras na flight, ngunit kakaiba ang kapayapaan na naramdaman ko. Habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, naisip ko, mayroon ba talagang lugar na mabubuhay ng walang takot sa baril? May lugar ba na malayang maglakad sa gabi? May lugar ba na maaari pa ring konektado sa lipunan kahit matanda na? Pagdating sa Maynila, isang mundo na walang takot. Lumapag ang eroplano sa Naya bandang alas 10 ng gabi. Paglabas sa gate, masayang kumaway si Jason. Tita, tito, welcome po. Ang una kong naramdaman paglabas sa airport ay ang kakaibang hangin. May kakaiba, walang tensyon. Ang mga mukha ng mga tao ay kalmado at walang nagbabantay. Mag-MRT, LRT tayo. Kung marami kayong dala, pwede rin namang taxi. Nagulat ako sa sinabi ni Jason. Alas, 10 na ng gabi, sasakay pa tayo ng MRT, LRT? Oo. Bakit? Gumagana ang mga ito hanggang alas 12 ng gabi at mayroon ding night bus. Sa Amerika, ang gumamit ng public transport ng alas 10 ng gabi ay parang pagpapakamatay, ngunit natural ang sinabi ni Jason. Sa escalator pababa sa subway station, tumingin ako sa paligid. May mga estudyante, office workers at maging mga matatandang mag-asawa tulad namin. Lahat sila ay kalmado ang mukha, nagse-cellphone o nag-uusap, walang nagbabantay sa paligid. Dumating ang tren at sumakay kami. Malinis na coach, maliwanag na ilaw at higit sa lahat, ang pakiramdam ng kaligtasan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Daniel. Daniel, kakaiba, hindi ako natatakot. Tumango rin si Daniel. Sa loob ng tren, nakita ko ang isang lola. Mukhang 70s na siya at mag-isa siyang may dalang malaking grocery bag. Nag-iisa siyang nakasakay sa MRT, LRT lampas na ng alas 10 ng gabi. Imposible ito sa Seattle. Nang tumawid sa ilog ang tren, napahinto ako sa night view na natanaw sa bintana. May mga ilaw sa tabi ng ilog at may mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. Alas 11 na ng gabi. Hindi ba delikado ang mga taong iyon? Nagtanong ako. Tumawa si Jason at sumagot. Anong delikado, tita? Normal lang iyan dito. May mga nag-exercise pa nga hanggang alas 1 ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala. Ang milagro ng isang linggo
mabilis at abot-kayang healthcare. Dumating kami sa aming tinutuluyan bandang alas 11:30 ng gabi. Ang kondominium na inihanda ni Jason ay nasa ika-30 palapag at tanaw mula sa bintana ang night view ng Maynila. Magpahinga po muna kayo ng maayos. Nagpa-appointment na po ako sa ospital bukas ng umaga para sa tuhod ni Tito. Ha? Mabilis? Opo, mabilis dito. International Patient Center kasi, kaya may kasama ring interpreter. Pagkatapos mag-impake, lumabas ako sa balcony. Kahit malapit na sa hating gabi, masigla pa rin ang bayan. May mga nag-uusap sa harap ng convenience store, mga office worker na nahuling umuwi, at mga estudyanteng may dalang backpack. Lahat sila ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si Daniel at inakbayan ako. Elena, mukhang ibang mundo ang pinuntahan natin. Iniisip ko rin yan. Ito ba ang normal o ang lugar na tinitirhan natin ang abnormal? Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Walang kaba, walang takot, payapa. Dito, kahit buksan mo ang bintana sa gabi, boses ng tawanan ng mga tao ang naririnig mo, hindi putok ng baril. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, dinala kami ni Jason sa isang orthopedic clinic sa Bonifacio Global City. Pagpasok pa lang sa hospital lobby, nagulat ako. Malinis at moderno ang pasilidad at higit sa lahat, nakita ko ang karatula ng International Patient Center. Sa reception, isang batang staff ang nagsalita ng mahusay sa Ingles. Kayo po ba si Miss Thompson? Si Miss Maria de la Cruz, ang interpreter, ay paparating na po. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ang isang 30 taong gulang na babae at bumati. Hello, ako po si Maria. Ako po ang inyong interpreter. Pwede niyo po akong tawaging Maria. I know fine. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang konsultasyon na kailangan naming hintayin ng ilang linggo sa Amerika, matatanggap namin agad sa loob ng isang araw bilang foreigner. Habang nakaupo sa waiting room, tiningnan ko ang paligid. Marami palang foreigner patient. May matatandang mag-asawa mula sa Europa, pamilya mula sa Asia, at marami ring westerner. Ang daming foreigner patient dito. Ano po? Sabi ko kay Maria. Tumawa siya at sumagot, Opo. Sa nakaraang taon, maraming foreigner patient ang dumating sa Pilipinas, lalo na po ang mga galing sa Amerika. Doble na po ang itinaas kumpara sa 5 taon na nakalipas. Mataas kasi ang medical standard, pero abot kaya ang presyo. Maya-maya, tinawag ang pangalan ni Daniel. Pagpasok sa consultation room, isang doktor na mukhang 50s ang malugod na bumati sa amin. Hello, ako si Dr. Santos, orthopedic specialist. Ano po ang problema ninyo? Nag-interpret si Maria at ipinaliwanag ni Daniel ang kondisyon ng kanyang tuhod. Maingat na siniyasat ni Dr. Santos at sinabing, mukhang kailangan natin ng MRI para sa eksaktong kalagayan. Kung maaari po, gawin na natin ngayong umaga. Ngayon, agad-agad, nagulat si Daniel. Opo, posible po sa loob ng 1 oras. Mag-reception na po kayo at maghanda. Hindi ako makapaniwala. Ang MRI na kailangan naming hintayin ng 4 na linggo sa Seattle, gagawin na rito sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, natapos ni Daniel ang MRI. At nakakagulat, pagkatapos lang ng lunch break, lumabas na agad ang resulta. May meniscus damage po at early stage na ng arthritis. Sa awa ng Diyos, hindi na kailangan ng surgery. Inirerekomenda namin ang stem cell injection treatment. Ipinaliwanag ni Dr. Santos, gamit ang MRI screen. Ang Pilipinas po ay may mataas na standard sa regenerative medicine. Kahit ako na may 30 taong karanasan bilang nurse, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kabilis na proseso. Dumating kami ng alas 9 ng umaga at bago mag-alas 2 ng hapon, tapos na lahat, pati diagnosis at treatment plan. Magkano po ang babayaran namin? Maingat akong nagtanong. Inaasahan po na mga 15,000 kasama na ang MRI, konsultasyon at treatment, sabi ni Maria habang kinocompute. Mga 600 po equivalent sa American dollar. Nagkatinginan kami ni Daniel. Sa Seattle, kahit may insurance kami, aabutin ito ng 18,000 pesos. Kung walang insurance, lalagpas sa labang 15,000. Iyan na po bang lahat? Wala na bang extra charge? Opo, iyan na po ang total cost. Prinsipyo po namin,
na ipaalam ang presyo ng transparent. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang halaga ng pagiging predictable. Sa Amerika, tumitigil ang puso ko tuwing dumarating ang billing statement pagkatapos ng konsultasyon. Ngunit dito, sinasabi ang eksaktong presyo at abot kaya ito. Ang komunidad ng mga matatanda, ang lihim ng kaligayahan. Paglabas namin sa ospital, hindi ako makapaniwala sa nangyari kanina. Totoo ba talaga ito? Pareho tayo ng iniisip. Ang dapat sanang hintayin ng 6 na buwan natapos sa kalahating araw. Habang papunta sa tanghalian, nagmungkahi si Jason. Tita, kung may oras po kayo mamaya, may gusto akong ipakita sa inyo. Saan? Senior Community Center po. Sa tingin ko, magugustuhan nyo. Pagkalipas ng 1 oras, dumating kami sa isang complex cultural center sa Makati. Ang buong 5 bangpalapag na gusali ay para sa mga senior. Dito, sinuman na 60 taong gulang pataas ay pwedeng gumamit. Welcome din ang mga foreigner. Ang unang palapag ay cafe at lounge, ang pangalawa ay exercise facility, ang pangatlo ay classroom, ang pang-apat ay hobby room, at ang pang-5 ay medical consultation room. Habang tinitingnan ko ang bawat palapag, hindi ako makapaniwala. Sa isang classroom, ang mga senior na mukhang 70s ay nag-aaral ng digital literacy sa tablet at sa tabi naman may English conversation class. Sa ika-4 na palapag, may calligraphy, arts at pati dancing class. Magkano ang bayad dito? Libre o napakamura, tita? Sinuportahan kasi ng government at local government. May narinig akong nag-i-Ingles mula sa isang classroom. Nang silipin ko, isang grupo ng mga Pilipinong senior at foreigner senior ang nagdedebate sa Ingles. Marami po palang Amerikano rito, sabi ko kay Maria. Opo, may mga foreigner senior po na nanirahan na sa Pilipinas at nagbo-volunteer na magturo ng Ingles. Doon, may isang Amerikanang babae ang lumapit sa amin. Kayo po ba ay galing sa Amerika? Opo, galing kaming Seattle. Ako, galing sa San Francisco. 3 taon na ako rito. Dumating ang asawa ko para magpagamot at dito na kami nanirahan. Siya si Carol, 68 taong gulang. Kumusta po ang buhay dito? Nagtanong ako. Tumawa si Carol. Sobrang saya. Nagtuturo ako ng English conversation at nagbo-volunteer dito. At ang asawa ko naman ay nagtuturo ng business management. Ginamit niya ang 30 taon niyang karanasan. Sa Amerika, pag nag-retire, tapos na. Pero dito, bagong simula. Hindi po ba kayo nalulungkot? Hindi. Ang community dito, sobrang active. May weekly gathering. At marami na akong kaibigan na Pilipino. Higit sa lahat, ang laking pagbabago ng makapaglakad ng malaya sa gabi. Binigyan kami ni Carol ng kanyang calling card. Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa buhay sa Pilipinas, tawagan niyo lang ako. Paglabas sa center, napaisip ako ng malalim. Sa Amerika, ang mga retiradong senior ay kadalasang nag-iisa. Nagsasara ang mga kaibigan, limitado ang pwedeng gawin, at higit sa lahat, delikado ang lumabas. Ngunit dito, kakaiba. Ang mga senior ay konektado sa lipunan, patuloy na nag-aaral, lumalago, at nabubuhay bilang may halaga. Ibinabahagi pa ang kanilang karanasan. Ang tagumpay ng karaniwan. Pagdating ng hapon, dinala kami ni Jason sa isang riverside park. Tita, tito, ito ang gusto kong ipakita sa inyo. Alas 8 na ng gabi, ngunit punong-puno ng tao ang parke. Mga pamilya na nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga grupong naglalatag ng kumot at kumakain ng picnic, at mga senior na naglalakad. Tingnan mo ang mga lolang iyon. Tinuro ko ang 2 lola na mukhang 70s, magkaakbay na naglalakad. Alas 8 na ng gabi, naglalakad ng walang takot. Dito, normal lang po iyan. May mga nag-exercise pa nga hanggang alas 1 ng madaling araw. Umupo ako sa bench at tiningnan ng ilog. Sa kabilang ibayo ng ilog, kumikislap ang mga ilaw at naririnig ko ang tawanan ng mga tao. Hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Elena, alam ko na kung ano ang hinahanap natin. Ang karaniwan lang, ang maglakad sa gabi, ang pumunta sa ospital, ang makipagkita sa mga tao sa Amerika. Luxury na iyan, hindi ba? Eksakto ang sinabi niya. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay. Ito ay ang kakayahan na mabuhay ng karaniwan,
Nang walang takot, walang kaba, malaya. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at hindi makatulog. May nagbabago ng mabilis sa aking puso. Ang plano kong manatili lang ng 3 linggo ay nag-iba. Kung maaari kaming manirahan dito habang buhay, kung maaari ko ring dalhin ang aking anak at apo, kung posible ang buhay senior na walang takot, sumilip ako sa labas ng bintana. Kahit malapit na sa hating gabi, tahimik at ligtas ang kalye. Walang siren ng pulis, walang putok ng baril, walang sigawan. Payapa lang na gabi, ang karaniwang araw sa isang ligtas na bayan. Ito ang umaga ng 2nd araw. Maagang tumawag si Jason. Tita, may trabaho po ako ngayon. Hindi ko kayo maihahatid, pero bakit hindi niyo subukang maglakad ng mag-isa? Mag-isa? Nag-alangan ako. Hindi ako marunong magtagalog kaya hindi ako sigurado kung okay lang na lumabas ng mag-isa. Huwag kayong mag-alala. Kahit sumakay lang kayo ng MRT, LRT, makakapunta kayo kahit saan. Saka, magaling na ang translation app ngayon. Subukan niyo po. Iktanaan ko mangti. Pagkatapos naming mag-usap ni Daniel, naghanda kami at lumabas. Sa daan patungo sa MRT, LRT station, nagulat ako hindi pala mahirap maghanap ng daan. May English translation ang mga karatula at kapag nagtanong ka sa mga tao, mabait nilang tinuturo. Isang lola, kahit hindi marunong mag-Ingles, tinuro ang direction gamit ang hand gesture. Habang naglo-load ako ng card sa MRT, LRT station, tinulungan ako ng isang batang staff sa Ingles. Saan po kayo pupunta? Sa Quiapo po ba? Doon po, sumakay lang kayo sa linyang ito. Paki dito po. Habang nakasakay sa MRT, LRT, pinagmasdan ko ang paligid. Maraming tao dahil rush hour, ngunit lahat sila ay organisado. Walang laman ang priority seats at madalas kong makita ang mga nagbibigay upuan. Ngumiti ako nang makita ko ang isang batang babae na nagbigay upuan sa isang buntis. Pagdating sa Quiapo, naglakad kami patungo sa simbahan at historical area. Sinabi ng staff sa ticket booth sa Ingles, libre po para sa 65 pataas. Libre? Opo. Malakas po kasi ang senior citizen privileges sa Pilipinas. Habang naglilibot, marami kaming nakitang foreign tourist, kasama na ang mga senior. Nakausap namin ang isang mag-asawang taga-Canada. Pumunta raw sila para sa medical tourism, nagustuhan ang Pilipinas, at nanirahan ng 1 taon. Ang pag-ibig sa Senior Citizen Center. Pagdating ng tanghalian, pumasok kami sa isang karinderya. May English translation ang menu at may litrato, kaya madali lang umorder. Umorder kami ng set meal at 150 lang, mga 270. Sa Seattle, kailangan naming magbayad ng 20 sika kasama na ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng cafe. Umupo kami sa window seat sa 2nd palapag ng isang cafe sa lumang bayan at tanaw namin ang tradisyonal na bubong ng Pilipinas. Sabi ni Daniel habang umiinom ng kape, Elena, kailan tayo huling nakapaglakad ng ganito kalaya, lampas na ng 60. Naalala ko, matagal na pala. Sa Seattle, laging kotse ang gamit at hindi kami lumalabas sa gabi o pumupunta sa hindi namin alam na lugar. Ang takot ang naglilimita sa aming buhay. Sa hapon, naglakad kami sa kalye na puno ng handicraft at art gallery. Pumasok kami sa isang gallery na may calligraphy workshop. Isang Pilipinong instructor na 60s ang nagpaliwanag sa Ingles. Hawakan niyo ang brush ng ganito, dahan-dahan ang pagguhit. Sa unang pagkakataon, humawak ako ng brush. Medyo nakakabaliw pero masaya. Ang isang lola na Pilipino na nasa 70s na katabi ko ay kinausap ako. Hindi siya marunong mag-Ingles pero pinuri niya ako gamit ang hand gesture. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kahit hindi magkaintindihan ang salita, nagkakaintindihan ang puso. Pagdating ng gabi, tumawag si Jason. Tita, kumusta po? Ang galing. Nakapaglakad kayo ng mag-isa. Mafo. Oo, ang ganda. Nakapaglibot kami ng maayos kahit mag-isa lang. Kung ganoon, may ipapakita ako sa inyo sa gabi. Magkita tayo sa Makati ng alas 6. Sumakay kami sa MRT, LRT, patungo sa Makati. Hindi na kami nakakabahan sa pagsakay sa tren. Dinala kami ni Jason sa isang gusali. May karatula na Senior Citizens Club. Ano ito? Community space po ng mga senior sa Pilipinas. Gusto ko kayong ipakilala sa nanay ng kaibigan ko na active dito. Pagpasok namin, nagulat kami.
Ang unang palapag ay isang malaking hall kung saan naglalaro ng table tennis ang mga senior o kumakanta sa karaoke at sa isang tabi, naglalaro ng chess. Pag-akyat sa ikalawang palapag, mas nagulat kami. Sa computer room, may mga senior na 70s na nag-aaral ng Excel at sa tabi naman, may smartphone class. Magkano ang bayad dito? Libre. Tita, mula ito sa suporta ng government, may pagkain din silang inihahanda. Sa ikatlong palapag, may health consultation room. May nurse na on-site na nagche-check ng blood pressure at sugar level at may doktor na bumibisita 2 beses sa isang linggo. Libre lahat yan? Opo, halos libre po sa mga 65 pataas. Napakaganda po ng senior welfare sa Pilipinas. Doon, lumapit sa amin ang isang lola. Siya si Lola Fe, ang nanay ng kaibigan ni Jason. Oh, kayo pala ang galing sa Amerika. Welcome. Si Lola Fe ay 73 taong gulang, ngunit mukhang masigla. Lola Fe, ano po ang ginagawa niyo rito? Nag-aaral ako ng computer at nagkakaraoke. Minsan, nagbo-volunteer pa ako, sobrang busy. Tumawa nang masigla si Lola Fe. Kumusta po ang buhay senior sa Amerika? Sumagot ako ng totoo. Nalulungkot po. Laging nasa bahay at nakakatakot lumabas. Ay, hindi tama yan. Dito, ligtas. Pwede kang maglakad mag-isa sa gabi at marami kang kaibigan. Kung matanda ka na, hindi ka sasaya kung walang ginagawa. Ito oman, into ento ere. Tumama sa aking dibdib ang sinabi ni Lola Fe. Sa Amerika, vagang plano ko pagkatapos mag-retire. Manonood ng TV sa bahay, minsan makikita ang apo, iyon na. Pero dito, kakaiba. Ang mga senior ay patuloy na nag-aaral, nakikipagkita sa mga tao at nagko-contribute sa lipunan. Paglabas sa Senior Citizen Club, sabi ni Daniel, Elena, gusto kong tumanda ng ganyan, masigla. Ako rin. Hindi lang nakakulong sa bahay, kundi konektado sa mundo. Nang gabing iyon, nag-video call ako kay Julia. Julia, iba talaga ang mundo rito sa Pilipinas. Ikinuwento ko ang lahat ng naranasan ko sa araw na iyon, ang mabilis na konsultasyon sa ospital, ang ligtas na kalye sa gabi, ang masiglang senior community, ang predictable na presyo, at ang maayos na public transport. Ma, totoo? Posible pala lahat yan? Oo, kahit ako, hindi ako makapaniwala na nakita ko na. Hindi ko alam kung gaano na pala tayo katagal na mumuhay sa isang abnormal na lugar. Ay, ang matapang na desisyon, bagong buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako sa balcony. 11:00 na ng gabi, ngunit tahimik at ligtas ang kalye sa ibaba. Inakbayan ako ni Daniel. Elena, pag-isipan natin ng seryoso. Ang manirahan dito. Ang dalhin sina Julia at Mila rito. Tiningnan ko ang mata ng aking asawa. Puno ito ng katiyakan. Pareho kami ng iniisip. Pero, posible ba? Sa edad nating ito, magsisimula sa ibang bansa? Bakit hindi? Nagawa nga ni Carol, di ba? Saka, hindi natin alam kung gaano pa katagal ang natitira sa atin pero hindi tayo mamamatay na namumuhay sa takot. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal tungkol sa pananatili o sa paglipat na sa Pilipinas. Hindi ito madaling desisyon, ngunit ang natagpuan namin sa Pilipinas ay napakahalaga, hindi ito isang espesyal na bagay. Ito ay ang kakayahan na mabuhay ng karaniwan, malaya at ligtas. Ang karaniwan lang, iyon ang nahuli naming natagpuan, ang pagtunaw ng mga pag-aalinlangan at ang pagdating ni Julia. Lumipas ang 1 linggo. Sa panahong iyon, tinanggap ni Daniel ang una niyang stem cell injection at nakakagulat, bumaba ng husto ang sakit. Elena, kaya ko nang umakyat sa hagdan. Sa unang pagkakataon ito sa loob ng 6 na buwan. Bumalik ang sigla sa mukha ng aking asawa. Sa sandaling iyon, tiyak ako na tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng email na hindi ko inaasahan. Mula ito sa HR manager ng ospital sa Seattle. Elena, kailangan ka namin. Nag-offer kami ng 20% salary increase. Bumalik ka. Iyon ang ospital na kasama ko sa loob ng 30 taon. May mga coworker ako at familiar na environment, ngunit binasa ko ang email at umiling. Pinakita ko ang email kay Daniel at nagtanong siya, anong gagawin mo? Tatangihan ko. Hindi ito tungkol sa pera.
Ang maglakad ng malaya sa gabi, ang lumaking ligtas ang apo ko mas mahalaga iyon. Sumulat ako ng sagot ng may katiyakan. Maraming salamat, ngunit nagdesisyon akong magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos kong ipadala ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapon na iyon, dinala kami ni Jason sa isang lugar. Tita, gusto kong alisin ang misconception niyo sa healthcare sa Pilipinas. Phylon, an mais Virgo, Iwel, an mais line, an mais Virgo. Anong misconception? Baka kasi iniisip nyo, mura lang ang healthcare sa Pilipinas. Pero hindi yan totoo. Dinala kami ni Jason sa isang university hospital sa Cebu. Nakita namin ang karatula ng Integrated Management Center for Chronic Diseases. Pagpasok, organisado ang sistema. Ipinaliwanag ng nurse sa reception sa Ingles. Dito po, pinamamahalaan namin ng integrated ang mga pasyente ng chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension at high cholesterol. Isang team ng doktor, nurse, nutritionist at exercise therapist ang nag-aalaga sa pasyente. Ako, na may 30 taong karanasan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong integrated system. Sa Amerika, hiwa-hiwalay ang doktor at hindi maayos ang sharing ng impormasyon. Ang isang pasyente, pinamamahalaan ng isang buong team? Opo, tuwing 3 buwan, may team meeting kami at gumagawa ng management plan para sa bawat pasyente. Hindi lang numbers ang tinitingnan, kundi tinutulungan din namin silang baguhin ang lifestyle. Pinayagan kaming sumilip sa isang consultation room. Isang diabetic patient na nasa 70s ang nakikipag-usap sa isang nutritionist. Medyo tumaas ang sugar level niyo nitong buwan. May problema po ba sa kinakain? Nagtanong ang nutritionist habang tinitingnan ang food journal ng pasyente. Kumain po ako ng cake noong birthday ng apo ko noong 1 linggo. Ah, ganoon po ba? Kung gayon, bakit hindi natin bawasan ng kaunti ang carbs at dagdagan ng 10 minuto ang exercise ngayong linggo? Ang usapan ay mainit at nirerespeto ang pasyente. Pagkatapos ng konsultasyon, kinausap namin ang pasyente. Gaano na po kayo katagal dito? 2 taon na. Dati, 3 tableta ang iniinom ko para sa diabetes, pero ngayon, 1 na lang. Natutulungan kasi akong i-manage ang lifestyle ko. Magkano po ang bayad? May health insurance po, kaya mga aring 500 lang sa isang buwan, mga 9 po sa American dollar. Nagulat ako. Sa Seattle, 500 ang monthly cost para lang sa diabetes management. Paglabas sa center, napagtanto ko hindi lang pala mura ang healthcare sa Pilipinas. Ang chronic disease management, regenerative medicine, integrated medical system, world-class pala. Hindi lang namin alam. Jason, maraming salamat. Binago mo ang prejudice ko. Tita, patient-centered talaga ang healthcare sa Pilipinas. Mas priority ang treatment kaysa pera at mas ginagamit sa prevention. Nang gabing iyon, nakasama namin sa hapunan ang mga co-worker ni Jason. Ang isa sa kanila ay isang nurse na nag-migrate mula sa Amerika, si Susan. Si Susan, na nasa mid-40s, ay nagtrabaho bilang ER nurse sa loob ng 15 taon sa New York. Bakit po kayo pumunta sa Pilipinas? Nagtanong ako. Bumuntong hininga si Susan. Napakarami kong nakitang gunshot patient, nightmare gabi-gabi. Kaya, tumakas ako sa Pilipinas, burnt out na. Ano po ang ginagawa niyo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital dito sa Maynila bilang foreign patient coordinator. Mas payapa kaysa ER at higit sa lahat, walang gunshot patient. May lunas sa mga mata ni Susan. Hindi po ba kayo nagsisisi? Hindi. Medyo bumaba ang annual income ko pero nakuha ko ulit ang mental health ko. Mas mahalaga iyon. Lapan, Visong, Kamingsong, habang pauwi, sabi ni Daniel, Elena, hindi lang pala tayo ang nag-iisip nito. Marami ang umaalis sa Amerika. Oo nga, hindi na American dream iyon. Ang pagtatag ng bagong pamilya. Kinabukasan, seryoso akong nagtanong kay Jason. Jason, makakatira ba talaga kami rito? Ang visa, ang bahay, ang health insurance? Parang handa na si Jason, inilabas niya ang mga dokumento. Tita, inasikaso ko na lahat. Una, mananatili kayo ng 6 na buwan sa medical tourism visa. Tapos pwede kayong magpalit sa long-term residence visa. Sa health insurance, pwedeng mag-apply sa National Health Insurance ang mga foreigner na may resident registration. Mura lang ang monthly fee at halos lahat ng treatment ay covered.
Sa tirahan, maraming senior-friendly condo sa Makati o Taguig, malapit sa ospital, cultural center at public transport. May housing support program pa ang company ko. Nagulat ako, mas realistic pala kaysa inaasahan. Ang bahay namin sa Seattle, ipapaupa na lang, hindi na kailangang ibenta. Mamumuhay tayo rito ng 1 taon, tapos magdesisyon tayo. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal. Malinaw ang mga dahilan para sa pagpayag. Kaligtasan, healthcare, social connection, predictable cost, public transport, senior-friendly environment. May mga dahilan din para sa pagtanggi, hindi familiar na kultura, language barrier, paghihiwalay sa mga kaibigan, at pagtalikod sa nakasanayan. Ngunit tumimbang ang isang panig. Elena, subukan natin. Ito ang magiging pinakamatapang na hamon sa buhay natin. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Oo, subukan natin. Mas maganda ang tumanda sa kalayaan kaysa tumanda sa takot. At nagdesisyon kami. Ang mamuhay sa Pilipinas ng 1 taon. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating si Julia kasama si Mila sa Pilipinas. Ma, sobrang curious na ako, hindi ko na matiis. Kailangan kong makita ng personal. Nang makita ko si Julia sa NAIA, nakita ko sa mukha niya ang pagod at kaba. Alam ko kung gaano siya napagod sa buhay sa Seattle. Julia, libutin natin ng dahan-dahan, huwag magmadali. Sa unang gabi, pumunta kami sa Riverside Park. Alas 9 na ng gabi, ngunit punong-puno ng pamilya ang parke. Itinulak ni Julia si Mila sa stroller sa walking path. Sa simula, nagbabantay siya, ngunit pagkalipas ng ilang sandali, nakita kong lumuwag ang kanyang balikat. Ma, kakaiba, hindi ako natatakot. Di ba? Normal lang iyan dito. Biglang umiyak si Julia. Ma, sa Seattle, kahit minsan, hindi ko na ipasyal si Mila sa gabi. Kahit sa umaga, laging may kaba. Pero dito, niyakap ko ang aking anak. Alam ko, ganoon din ako, kaya kami pumunta rito. Awa. Kinabukasan, nilibot ni Julia ang iba't ibang lugar sa Maynila, Makati Child Support Center, playground, pediatric clinic, cultural center, lahat ay ligtas, organisado at child-friendly. Sa isang playground, kinausap ni Julia ang mga Filipino mom. Ilang buwan na po ang anak niyo? 14 months. Pareho pala kami. Madalas po ba kayo rito? Hindi. Galing kami sa Amerika. Binisita namin ang nanay ko. Ganoon po ba? Kumusta po ang pagpapalaki ng anak sa Amerika? Nagalangan si Julia, tapos sumagot ng totoo. Nakakatakot, may kaba ako araw-araw. Tumango ang mga Filipino mom. Nakikita namin sa news, marami raw shooting incident sa school. Wala po kaming ganyan dito. Makakapagpalaki kayo ng panatag. Nang gabing iyon, seryosong sinabi ni Julia, Ma, gusto ko na ring lumipat dahil kay Mila. Ayoko siyang lumaki na may gun evasion drill. Imilana. Pagkalipas ng ilang araw, may nangyari na hindi namin inaasahan. 3 linggo na kami sa Pilipinas at nagmamadaling dumating si Jason. Tita, may shooting incident daw sa Seattle. Malapit sa preschool ni Mila. Ligtas ang preschool pero sa convenience store nakatabi. Namutla si Julia. Doon siya nag-aaral, di ba? Paano kung nandoon kami? Hindi na siya nakapagpatuloy. Nang gabing iyon, nagdesisyon kaming umuwi muna sa Seattle. Kailangan naming ayusin ang bahay at maghanda para sa paglipat. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik kami sa Seattle. Ang una kong naramdaman paglapag sa airport ay ang tensyon. Armadong pulis, mga nagbabantay, mabigat na hangin. Iba na ang Amerika pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas. Pagdating sa bahay at pagkatapos mag-impake, pumunta ako sa supermarket. Paglabas sa kotse sa parking lot, bumibilis ang tibok ng puso ko. Nagbabantay ako sa paligid, naglalakad ng mabilis, at laging lumingon sa likod. Ang mga kilos na normal lang 3 linggo na ang nakalipas, ngayon ay kakaiba. Bakit ako kailangang kabahan ng ganito, gayong pupunta lang ako sa supermarket? Naupo ako sa kotse, nang matagal. Sa Pilipinas, alas 11 ng gabi, kalmado akong naglalakad, pero dito, alas 4 pa lang ng hapon, may kaba na ako. Nang gabi, binisita kami ng matagal ko ng kaibigan na si Catherine. Elena, kumusta ang Pilipinas? Ikinuwento ko ang buong 3 linggo kong karanasan.
Sa simula, nagulat si Catherine, pero unti-unting naging inggit ang mukha niya. Talaga? Ganoon kaligtas? Oo, malaya kang maglakad sa gabi. Matanda, babae, bata lahat. Hindi ako makapaniwala. Imposible iyan dito. Tumitig si Catherine sa labas ng bintana. Alas, 7 pa lang ng gabi, ngunit wala ng tao sa kalye. Elena, sa totoo lang, pagod na rin akong mamuhay rito. May kaba ako araw-araw at takot lumabas. Pero wala akong lakas ng loob na umalis. Hinawakan ko ang kamay ng aking kaibigan. Maglakas loob ka, minsan lang tayo mabubuhay. Sa ikatlong gabi, bandang alas 2 ng madaling araw, may narinig akong putok ng baril sa labas. Tumalon ako at tumakbo sa bintana. Nakita ko ang ilaw ng pulis 2 block ang layo. Nagising si Daniel at lumapit sa akin. Elena, ulit. Oo, ulit. Tumayo kami doon ng matagal at sa sandaling iyon, tiyak namin hindi na kami babalik. Daniel, bilisan na natin ang pag-aayos at bumalik na tayo sa Pilipinas. Iyan din ang iniisip ko. Hindi na tayo pwedeng manatili rito kahit isang araw pa. Kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Pinaupa namin ang bahay at inilagay sa storage ang mga gamit. Inayos namin ang mahahalagang dokumento at binalik sa pinakamaliit na luggage ang mga dadalhin. Nagpasa ako ng formal na resignation sa ospital. Kahit nang hinayang ang mga coworker ko, matatag ako. Sorry, pero gusto kong mabuhay ng ligtas. Pagkalipas ng 1 linggo, muli kaming sumakay sa eroplano patungo sa Pilipinas kasama na sina Julia at Mila. Nagdesisyon din si Julia na ayusin ang bahay niya sa Seattle at lumipat sa Pilipinas. Sa sandaling lumipad ang eroplano, tumitig ako sa Seattle sa labas ng bintana. Ang lungsod na pinamuhayan ko sa loob ng 62 taon, puno ng alaala. Ngunit hindi na ito ang aming tahanan. Goodbye Seattle, at salamat. Nagpaalam ako at pumikit. Lumilipad kami patungo sa bagong simula. Hindi patungo sa takot, kundi sa pag-asa. Mahaba ang 14 na oras na flight, pero puno ito ng pananabik ngayon. Ang panalo ng pagkakaraniwan. Pagdating namin sa NAIA, huminga ako ng malalim. Bumalik na tayo sa bahay. Oo, ang Pilipinas na ang aming tahanan ngayon. Lumipas ang mga panahon. Nanirahan kami sa isang condominium sa Makati. Ang ospital, cultural center at MRT, LRT station ay 10 minutong lakad lang. Sina Julia at Mila ay nakatira sa katabing unit. Tuwing umaga, gumigising ako ng alas 6 at naglalakad patungo sa parke. Maraming nag-exercise sa umaga. May mga senior na mukhang 60s at 70s ang nagjo-jogging. Good morning. Nagkakabati kami ng mga mukhang nakikita ko araw-araw. Kahit hirap akong magtagalog, nagkakaintindihan ang aming puso. Isang araw, may isang lola ang lumapit at kinausap ako. Nagtagalog siya, ngunit naintindihan ko sa hand gesture gusto niyang mag-exercise kaming magkasama at sumali ako sa morning exercise group. 3 beses sa 1 linggo, naglalakad at nag-i-stretching kaming magkasama. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, hindi ako nag-iisa. Isang araw, inanyayahan ako ng lola na iyon sa Senior Citizen Club. Pagdating ko, tanghalian na at 20 senior ang kumakain ng magkasama. Ay, taga-Amerika, isang lola ang nagsalita sa Ingles. Oo, galing akong Seattle. May anak ako sa Canada, medyo marunong akong mag-Ingles. Dahil sa lola na iyon, nakapag-usap ako sa iba pang senior. Pagkatapos ng tanghalian, nagmungkahi sa akin ang manager ng Senior Citizen Club. Kung maaari po, pwede po ba kayong magturo ng Ingles? Volunteer po. Ako po. Opo. Gusto po kasing matuto ng Ingles ng mga senior namin, pero mahirap po kaming makahanap ng native speaker na teacher. Nag-alangan ako. Ngunit sa loob ng 30 taon bilang nurse, marami akong nag-guide. Sige po, susubukan ko. At nagsimula akong magturo ng English conversation sa Senior Citizen Club 2 beses sa 1 linggo. Sa simula, mahirap, pero habang tumatagal, nagkakaroon ako ng kumpiyansa, napakaseryoso kasi ng mga senior sa pag-aaral. Teacher Elena, gusto kong mag-Ingles sa apo ko. Gusto kong gamitin sa travel. Ang kanilang passion ang nagbigay lakas sa akin. Samantala,
Si Daniel naman ay naging leader ng English Discussion Group sa International Center, isang gathering kung saan nagdedebate sila tungkol sa current events, kultura, at pilosopiya kasama ng mga Pilipinong senior. Elena, sobrang saya ko ngayon. Ang isang lolo na 70s, nagdedebate tungkol sa pilosopiya ni Plato, mas marami pa siyang alam sa akin. Puno ng sigla ang mukha ni Daniel, tapos na rin ang treatment sa tuhod niya. Pagkatapos ng 3 stem cell injection, malaya na siyang umakyat at bumaba sa hagdan. Elena, mukhang pwede na akong mag-basketball ulit. Talaga? Oo. Sabi ng doktor, okay lang, basta hindi strenuous. Tuwing weekend, pumupunta kami sa basketball court sa parke at nagpa-practice mag-shoot. Hindi ko inakala na sa edad na mid-60s, makakahawak ulit siya ng basketball. Isang hapon ng Sabado, may isang grupo ng Filipino senior ang naglalaro sa court. Inanyayahan nila si Daniel. Sir, laro po tayo? Nag-alangan si Daniel pero pumasok sa court. Sa simula, hirap pero unti-unti bumalik ang galing niya. Pagkatapos ng laro, nag-appear silang lahat. Ang galing nyo, sir. Bumalik po kayo sa susunod na linggo. Mula noon, sumasali na si Daniel sa weekly basketball group tuwing Sabado. Hindi man sila nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan sila sa sports. Si Julia naman, habang pinapalaki si Mila, nakipagkaibigan sa mga Filipino mom, nagkakakilala sila ng natural sa playground ng condominium at nagbabahagi ng parenting tips. Saan mo ipapasok si Mila sa preschool? Naghahanap pa ako. May maganda rito sa complex. Samahan ka namin mag-tour. Napakabait ng mga Filipino mom. Marami silang naitulong kay Julia upang maka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Gusto mong mag-aral ng Tagalog? May foreigner class sa Cultural Center. Talaga? Oo. 2 beses sa isang linggo, alas 7 ng gabi. Sasama rin ako. San Padban, Aloso. Nagsimula si Julia na mag-aral ng Tagalog at mabilis siyang gumaling. Pagkalipas ng 6 na buwan, kaya na niya ang basic conversation. Ang pinakamagandang regalo, walang takot na kinabukasan. Isang weekend, nagtipon ang buong pamilya para maghapunan. Si Mila, 20 months na at tumatakbo na. Lola, tinawag ako ni Mila at tumawa. Sa sandaling iyon, napuno ng pagmamahal ang aking dibdib. Ang batang ito ay lumaki nang hindi alam ang putok ng baril. Hindi siya dadaan sa lockdown drill o evacuation drill. Malaya siyang maglalakad sa gabi at makikipaglaro sa mga kaibigan ng ligtas. Ma, sobrang saya ko na nandito tayo. Sobrang thankful ako na nakakapagpalaki ako ng ligtas kay Mila. Hinawakan ni Julia ang kamay ko. Masaya rin ako. Ang mahalaga ay masaya kayo. Sabi ni Daniel, nagsimula ang second act ng buhay natin. Hindi ko inakala na sa edad na 60s, magiging ganito pa rin kami kasigla. Sumang-ayon ako. Sa Amerika, vague lang ang plano ko sa retirement. Pero sa Pilipinas, iba. Nagtuturo ako ng Ingles, nakikipagkita sa mga tao, at nagko-contribute sa lipunan. Nararamdaman kong may halaga pa ako. Isang araw, nagmungkahi sa akin ang manager ng Senior Citizen Club, Teacher Elena. Gumagawa po ang City Hall ng Foreign Senior Settlement Program. Pwede po ba kayong maging advisor? Ako po, opo. Kailangan po namin ng experience ng mga foreigner senior na nanirahan na sa Pilipinas tulad ninyo. Amin na, Lom. Pumayag ako. 2 beses sa isang buwan, dumadalo ako sa meeting ng City Hall at nagbibigay ng opinyon. Anong tulong ang kailangan? Anong programa ang makakatulong? Paano lulutasin ang language barrier? Ang 30 taon kong karanasan bilang nurse at immigrant ay nakatulong lahat. Dahil po sa inyo, Teacher Elena, nakagawa kami ng practical program. Nagpasalamat ang City Hall staff. Ipinagmalaki ko ang sarili ko. Hindi ako makapaniwala na sa edad na mid-60s may bago akong trabaho. Sa ika-9 na buwan, binisita kami ng kaibigan kong si Catherine mula sa Seattle. Elena, kailangan kong makita ng personal kung totoo ang sinabi mo. Isang linggo kong dinala si Catherine sa iba't ibang lugar sa Maynila at Makati. Sa unang gabi, nagpunta kami sa Riverside Park ng alas 10 ng gabi. Nagtinginan si Catherine, ganyan karaming tao sa labas sa ganitong oras? Oo, araw-araw ganyan.
Hindi ako makapaniwala. Imposible iyan sa Seattle. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. Masakit kasi ang tuhod ni Catherine at nagdesisyon siyang magpakonsulta. Dumating kami ng alas 9 ng umaga at nakatanggap ng MRI result ng alas 1 ng hapon. Elena, posible talaga ito? Sa kalahating araw? Oo, normal lang dito. Ang bayad, mga 100,000 lang daw. 1,800. Hindi makapagsalita si Catherine. Sa Seattle, 1,000 iyan. Paglabas sa ospital, sabi ni Catherine, Elena, seryoso akong nag-iisip. Ang lumipat dito. Talaga? Oo. Pagod na rin akong mamuhay sa Amerika. May kaba ako araw-araw. Walang katapusan ang medical cost at nalulungkot ako. Dito, iba lahat. Sa ikatlong araw, pumunta kami sa Senior Citizen Club. Sinalubong ng mga senior si Catherine. Kaibigan po ni Teacher Elena. Welcome, sabay tayong magtanghalian. Nang hapong iyon, sinilip ni Catherine ang English class ko. Nag-aaral ng seryoso ang mga lola na 70s at naantig si Catherine. Elena, ang ganda ng trabaho mo. Masaya rin ako. Napakalaki ng halaga. Awa, sa gabi, pumunta kami sa basketball group ni Daniel. Nagulat si Catherine nang makita niya ang mga Pilipinong senior na 60s at 70s na masiglang nagbabasketball. Sa edad na iyan, ganoon pa rin sila mag-exercise? Okay ba ang tuhod nila? Nama-manage kasi nilang mabuti. Maganda ang medical system dito at regular silang nagpapa-check up at nakakakuha ng exercise prescription. Pagkatapos ng laro, kinausap ng isang lolo, si Catherine. Taga-Amerika po kayo? Kumusta po ang Pilipinas? Tumawa si Catherine at sumagot. Nakakagulat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kasiglang senior. Dito, ang edad ay numero lang, basta patuloy ka lang sa pagkilos, pag-aaral at pag-enjoy. Ang tagumpay ng pagbabago. Isang linggo, umalis si Catherine. Naghatid kami sa airport. Salamat Elena, ang dami kong nakita at naramdaman. Bumalik ka ulit, ito na rin ang bahay mo. Seryoso kong pag-iisipan ang lumipat sa Pilipinas. Biko. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag ang City Hall. Teacher Elena, formal na po kaming naaprubahan para sa Foreign Senior Settlement Program. Pwede po ba kayong maging program coordinator? Coordinator? Opo, may suweldo na po. Hindi man formal na employee, pero contractual. Nagulat ako. Sa edad na mid-60s, magkakaroon ako ng bagong propesyon. Opo, gagawin ko po. At nagsimula akong magtrabaho sa City Hall 3 beses sa isang linggo. Ang trabaho ko ay ang tulungan ang mga foreign senior na pumupunta sa Pilipinas, housing, healthcare, cultural adjustment, lahat tinutulungan. Ang aking karanasan ay nakatulong sa iba. Isang araw, kinausap ko ang isang mag-asawang 60s na galing sa Amerika. Gusto po naming manirahan sa Pilipinas, tulad ninyo, Teacher Elena. Posible po ba? Oo naman. Nagawa ko nga, di ba? Ikinuwento ko sa kanila ang kuwento ko ang kaba sa Seattle, ang natuklasan sa Pilipinas, ang proseso ng paglipat, at ang bagong simula. Hindi po ba kayo nagsisisi? Kahit minsan hindi. Dito, pwede kang mabuhay ng ligtas, malaya at may halaga. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata. Ang pinakamahalagang regalo, ang tagumpay ng karaniwan. 10 buwan na, sumikat ang English discussion group ni Daniel at umabot na sa 30 ang waitlist. Elena, kailangan kong gumawa ng isa pang group. Masayang masaya si Daniel. Sinabi niyang natagpuan niya ulit ang passion niya bilang teacher. Sinimulan ni Julia na ipasok si Mila sa preschool. Nasa loob ng complex ang preschool at napakaligtas at organisado. Ang babait ng mga teacher. Masayang masaya si Mila. Mabuti naman. Saka, walang lockdown drill, fire drill lang. Napuno ng lunas ang mukha ni Julia. Maraming salamat. Dahil sa iyo, nagkaroon ng ligtas na environment si Mila. Isang weekend, ipinagdiwang namin ang ika-2 birthday ni Mila. Nagkaroon kami ng maliit na Filipino-style birthday party. Nagtipon ang mga senior sa Senior Citizen Club, mga student ko sa Ingles, mga kasama ni Daniel sa basketball, at mga mom friend ni Julia, mga 30 katao. Binati nilang lahat si Mila. Mila, lumaki kang malusog. Ang cute mo.
Naghalo ang Tagalog at Ingles na pagbati. Habang tinitingnan ko ang sandaling iyon, naisip ko, ano ang natagpuan namin sa Pilipinas? Kaligtasan, healthcare, kalayaan, social connection. Ngunit may mas importante pa. Ang karaniwan lang, ang mabuhay ng karaniwan, ang maglakad sa gabi, ang pumunta sa ospital, ang makipagkita sa mga tao, ang magkaroon ng trabaho na may halaga sa Amerika, luxury iyan pero sa Pilipinas, normal lang. Hindi ito espesyal na bagay. Karaniwan lang na buhay. Ngunit ngayon ko lang nalaman kung gaano kahalaga ang karaniwan na iyon. Noong nawala ito sa amin, yinakap ko si Mila. Mila, ireregalo ni Lola sa iyo ang karaniwan lang na buhay. Ang buhay na walang takot, na malaya kang mamumuhay. Tumawa si Mila at hinalikan ako. Sa sandaling iyon, tiyak ako na tama ang aming pinili. 1 taon na, eksaktong 1 taon na, mula nang dumating kami sa Pilipinas. Inanyayahan kami ni Jason sa hapunan. Tita, Tito, congrats po, first anniversary ng Buhay Pilipinas. Ang restaurant ay tanaw ang ilog. Paglubog ng araw sa labas ng bintana, nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa tabi ng ilog. Jason, dahil sa iyo. Hindi ko alam kung paano kami nakarating dito kung hindi mo kami inanyayahan. Hindi, tita. Naging posible yan dahil naglakas loob kayo ni Tito. Habang kumakain, binalikan namin ang 1 taon ng unfamiliarity noong dumating ang consultation sa ospital na natapos sa kalahating araw, ang ligtas na kalye sa gabi, ang pakikipagkita sa mga bagong tao, at ang muling pagsilang. Elena, ang dami nating pinagbago, sabi ni Daniel habang hawak ang kamay ko. Oo, 1 taon na ang nakalipas, vague pa ang retirement ko pero ngayon, busy ako araw-araw. Nagtatrabaho ako sa City Hall 3 beses sa 1 linggo, nagtuturo ng Ingles sa Senior Citizen Club 2 beses sa 1 linggo at sumasali sa exercise group gabi-gabi. Si Daniel naman, nagpapaandar ng English discussion group linggo-linggo at nagbabasketball tuwing weekend. Higit sa lahat, hindi na kami natatakot. Ang maglakad sa gabi, ang gumamit ng public transport, ang makipagkita sa mga tao, natural na lahat. Ang apoy ng pag-asa. Pagkatapos naming kumain, pumasok si Julia kasama si Mila sa restaurant. Lola, Lolo! Tumakbo si Mila at yumakap sa amin. Si Mila, 26 months na, naghahalo na ang Tagalog at Ingles sa pagsasalita. Lola, naglaro ako sa preschool ngayon kasama ang friend ko. Ganon ba? Anong laro? Slide. Nag-swing din ako. Ang komang 5. Napuno ng pagmamahal ang aking dibdib sa masiglang mukha ni Mila. Ang batang ito ay lumaki ng walang takot, walang putok ng baril, walang kaba, malaya lang siyang lumaki ng karaniwan. Ma, may breaking news ako. Seryosong sabi ni Julia. Ha? Ano? Nakahanap ako ng trabaho sa Pilipinas, sa isang foreign company bilang marketing manager sa Pilipinas. Magsisimula ako sa susunod na buwan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang galing mo. Talaga. Ang galing mo. End quote. Dahil po sa iyo ma, naglakas loob ka munang pumunta sa Pilipinas kaya nakasunod din ako. Nang gabing iyon, naglakad-lakad kami sa Riverside Park. Malamig ang gabi ng Oktubre sa Maynila pero presko. Alas, 9 na ng gabi pero punong-puno pa rin ng tao ang parke. Mga pamilya na nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga couple na nakaupo sa bench, at mga senior tulad namin na naglalakad. Lola, may fireworks doon. Itinuro ni Mila ang langit. May fireworks sa ibabaw ng ilog. Wow, ang ganda. Nagpalakpakan ang mga tao habang nanonood ng fireworks. Itinago ko sa aking puso ang sandaling iyon. Tunog ng fireworks, hindi putok ng baril. Selebrasyon, hindi takot. Ito ang buhay na hinahanap namin. Nagtanong si Mila habang inaantok. Lola, babalik tayo rito bukas? Inakap ko ang aking apo at sumagot. Oo, pwede tayong bumalik kahit kailan. Bukas, sa makalawa, araw-araw, kahit gabi. Sa karaniwan na sagot na iyon, ngumiti kaming lahat. Habang pauwi, sabi ni Daniel, Elena, ibenta na kaya natin ng tuluyan ang bahay natin sa Seattle? Bakit? Hindi ba't ito na ang bahay natin? Hindi na ako babalik doon. Nag-isip ako ng sandali. Ang Seattle ang pinamuhayan ko. Sa loob ng 62 taon, puno ng alaala. Ngunit, hindi na ito ang aming tahanan. Oo, ibenta na natin.
at ayusin na natin ang bahay natin dito. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng email sa mga matagal ko ng kaibigan, isang mahabang liham tungkol sa 1 taon ko sa Pilipinas. Ligtas na kalye, mabilis na healthcare, abot-kayang presyo, masiglang buhay senior, social connection, at higit sa lahat ang mabuhay ng karaniwan. Kinabukasan, maraming reply ang dumating. Elena, seryoso akong nag-iisip. Sobrang inggit ako. Pwede ba kaming pumunta? Sabihin mo sa akin ang mas detailed tungkol sa buhay sa Pilipinas. Sumagot ako sa bawat isa ng buong puso. At nalaman ko ang pinili namin ay naging pag-asa para sa iba. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng malaking event sa City Hall. Inauguration ng Foreign Senior Settlement Support Program. Umakyat ako sa stage bilang program coordinator at nagbigay ng maikling speech. Ako po si Elena Thompson, 52 taong gulang, at umalis sa Amerika upang pumunta sa Pilipinas. Puno ng foreigner senior ang audience, ang mga nanirahan na sa Pilipinas at ang mga naghahanda pa lang. Marami ang nagtatanong, bakit ako umalis sa Amerika? Ang sagot ay simple, gusto kong mabuhay ng ligtas. Tumango ang audience. Sa Pilipinas, hindi ako naghanap ng espesyal na bagay. Naghanap lang ako ng karaniwan, ang maglakad sa gabi, ang makatanggap ng maayos na treatment, ang maging konektado sa mga tao. Sa Amerika, luxury iyan, pero sa Pilipinas, normal lang, nagpalakpakan. Nakakatakot ang magsimula sa bagong bansa sa edad na 60s. Ngunit ngayon, tiyak ako, ang edad ay numero lang. Kahit kailan, posible ang bagong simula. Pagbaba ko sa stage, marami ang lumapit sa akin. Binigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Gusto ko ring maging tulad ninyo, Teacher Elena. Pwede po ba akong magpakonsulta? Kinausap ko silang isa-isa. Ang aking karanasan ay nakatulong sa iba. Ang dapit hapon ng kapayapaan, kalagitnaan ng Oktubre. Nagkaroon ng friendly match ang basketball group ni Daniel, 60s team, laban sa 70s team. Si Daniel ang ace ng 60s team. Sinusuportahan ko ang aking asawa sa audience. Daniel, fight! Mainit ang laban at nanalo ang 60s team. Ang mukha ni Daniel na lumabas sa court na pawis ay masayang masaya. Elena, ako ang nagbigay ng winning goal. Ang galing mo, Daniel. Magkahawak kamay kaming naglakad sa tabi ng ilog. Elena, hindi ka ba nagsisisi? Nagtanong si Daniel. Saan? Ang umalis sa Seattle. Nag-isip ako ng sandali. Ang 60 taon sa Seattle. Ang mga alaala, ang mga kaibigan, ang lahat ng nakasanayan. Ngunit umiling ako. Kahit minsan. Hindi. Dito, pakiramdam ko, buhay ako. Bawat araw, makahulugan, malaya at ligtas. Ako rin, hindi ko inakala na sa edad na 64, magiging ganito pa rin ako kasigla. Umupo kami sa bench at tiningnan ang ilog. Lumubog ang araw at nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng lungsod. Naririnig ang tawanan ng mga tao. Payapa na dapit hapon, ang huling kabanata. Ang tagumpay ng karaniwan, doon tumunog ang cellphone ko. Si Catherine, ang kaibigan ko sa Seattle. Elena, nagdesisyon ako, pupunta ako sa Pilipinas. Talaga? Oo. Sa susunod na buwan, tulungan mo ako, ha? Oo naman. Kahit kailan. Pagkababa ng telepono, sinabi ko kay Daniel, pupunta rin si Catherine. Ganoon ba? Para marami na ang dumarating. Ang maliit na alon na sinimulan natin lumalaki na. 17 ng Oktubre. Nagbigay ako ng English class sa Senior Citizen Club. Nagpractice kami ng conversation tungkol sa pamilya. My granddaughter is growing up safe in the Philippines. Sabi ng isang lola sa Ingles. Very good. Ang galing niyo po. Pagkatapos ng class, lumapit sa akin ang lola na iyon. Teacher, nasa Amerika ang anak ko. Dapat ko ba siyang papuntahin dito? Magandang ideya po. Ligtas po rito, tulad ninyo. Hinawakan ko ang kamay ng lola. Oo nga po. Dapat, nasa ligtas na lugar ang mga mahal natin. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya para maghapunan. Kaya nang gumamit ng kutsara si Mila nang mag-isa. Mila, ang galing mo. Lola, kaya ko na yan. Habang tinitingnan ko ang sandaling iyon, naisip ko. Ito ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Pilipinas. Para lumaki siya nang walang takot.
para maipamana namin sa kanya ang karaniwan lang na buhay. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad ulit kami sa Riverside Park. Naging daily routine na ito. Tumatakbo si Mila at nakaupo lang kami, pinapanood siya. "Lola, babalik tayo rito bukas?" Nagtanong si Mila. Yinakap ko ang aking apo at sumagot, "Oo, bukas, sa makalawa, kahit kailan, kahit gabi." Tumawa ng masigla si Mila. Sa ngiti niya, walang takot, walang kaba, walang takot, walang alala. Puno lang ng dalisay na saya. Tumingin ako sa langit. Kumikinang ang mga bituin. Malinaw ang night sky ng Maynila, ligtas ang kalye at malaya ang mga tao. Ito ang hinahanap namin. Hindi isang espesyal na bagay. Ang buhay lang na karaniwan, ligtas at malaya. Ang pinakamahalagang regalo na maipamana namin sa aming apo. Iyon ang tagumpay ng karaniwan. Mga kaibigan, kumusta po ang kuwentong ito? Ito ang tapang nina Elena at Daniel na tinalikuran ang lahat sa edad na 62 at pumili ng bagong simula at ang paglalakbay ng isang pamilya na gustong mag-iwan ng ligtas na kinabukasan para sa kanilang apo. Sa sandaling ito, maraming tao sa buong mundo ang pumipili sa Pilipinas. Ang hinahanap nila ay hindi espesyal na bagay. Ang kalayaan na makapaglakad sa gabi, ang predictable medical system, ang environment na maaari ka pa ring mabuhay nang may halaga kahit tumanda ka na ang karaniwan lang na buhay, at ipinagmamalaki namin ang Pilipinas na nagtatanggol sa karaniwan na iyon. Suportahan niyo po kami sa pag-subscribe at like at magkikita-kita tayo sa mas maraming kwento. Ito po ang Special Pilipinas na nagpapakita ng nakakaantig na totoong kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat po.